Merry Christmas to everyone. Pwede po ba tayong tumayo at magbatian tayo sa isa't isa? Konti lang po tayo. If you can also, I would like to ask everyone if you can please sit front po. Please po, sit at front. While you are greeting one another, I would like to extend our greeting to our online viewers and brethren through YouTube and Facebook. Have a blessed Christmas to everyone. Sige po, please po. Occupy po natin yung front seats. Yan. Maraming salamat po. Maligayang Pasko po muli sa inyo at magandang umaga. Ngayon pong umaga, we will light the candle of light of the world. This is our last day of the Advent. Yes, please. Will you please join me in prayer? O dakilang Diyos, aming Ama, this is such a joyous day, Lord, as we remember and commemorate the birth of our Lord and Savior, Jesus Christ. This is the day and dawn of your grace and your forgiveness and of your love, O Lord. Sa aming pong pagdadaos ng munting service na ito, O Diyos, muli kami inyong samahan. Hatayaan mo, Panginoon, na ang bulwagang ito'y mapuno ng pasasalamat, ng papuri sa lahat, O Diyos, ng ginawa mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Inaalala namin, Panginoon, na ang kapanganakan ng aming Panginoong Jesus ay ang siyang dahilan ng pagdidiwang ng aming Pasko. That truly, Lord, He came to seek and save the lost. Maraming salamat po. Hayaan po ninyo, Panginoon, na tanging sa bulwagang ito, sa buhay ng bawat isa sa amin, tanging kayo ang makita, O Diyos, tanging kayo ang marinig, tanging kayo ang maluwalhati sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Merry Christmas, GCF Montalban. Amen. So it's very glad to see you all here. Kahit na nasa holiday ang iba, no? Pero sabi nga, we have to worship the Lord first, di ba? Before we do anything else. As we gather today, we remember that Christmas is first and foremost good news. Good news of God coming near to us. Long before we could find our way back to Him, heaven itself proclaimed hope, peace, and salvation through Jesus Christ. As we sing, Hark the Herald Angel Sings, let us join that heavenly announcement that lift our voices in joy and gratitude for our Savior who come for us. So let's worship together and let's sing all together. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled. Joyful all ye nations rise, join the triumph of the skies. With angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Oh yeah. Hark the herald angels sing. Let's clap our hands together this morning. Whoa. Christ by heaven, highest heaven adore. Christ by highest heaven adore. Christ the
and Son, behold him come, offsprings of the Virgin's womb. Hail the flesh, the God at sea, hail the incarnate deity, please as man with man to dwell, Jesus our Emmanuel. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Hail the heaven-born Prince of Peace, hail the Son of Righteousness, light and life to all he brings, risen with healing in his wing. Mildly lays his glory by, born that man no more may die, born to raise the son of earth, born to give them second birth. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Amen. Ating pong palakpakan ng ating pinakamataas ng hari at ang Panginoon ng mga Panginoon. Let's continue to worship Him. Unto us a child is born, and unto us the Son. Let's sing together. God with us, the Lord of God, Emmanuel has come from heaven. And his name will ever be the Prince of Peace, the wonderful Counselor. He's the great and mighty Lord. Bow before our holy Savior. Unto us a child is born, hope to all the world. Unto us the Son has come. Sing hallelujah, everlasting Father, name above all name, God is with us. Sing hallelujah. Unto us a child is born, unto us a child is given. God with us, go and tell, Emmanuel has come from heaven. And his name will ever be the Prince of Peace, the wonderful Counselor. He's the great and mighty Lord. Bow before our holy Savior. To us a child is born, hope to all the world. Unto us the Son of God has come.
He's the Prince of Peace. He's the mighty God. He's the Savior of the captives free. He's the promised one, the Messiah come, and His love will reign throughout the eternity. Unto us a child is born, hope to all the world. Amen. Unto us the Son of God has come. We sing hallelujah, ending in the darkness, light to all the world. Unto us the Son of God has come. We will sing hallelujah, everlasting Father, name above all name, God is with us. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Amen. We've just declared the powerful truth that unto us a child is born. Amen. Unto us a son is given. Jesus did not remain a baby in a manger. He is the wonderful counselor, mighty God, everlasting Father, and Prince of Peace. And because of who He is and what He has done, our response can only be worship. As we continue with our last song, let us join not only the angels at His birth, but the saints and the nations of every generations, proclaiming that He alone is holy. Church, let's sing together. Sing with me. You can lift up your voice in the highest, because today is the day that we are celebrating His birth, and we are here. It is all because of He came to us. Held within the manger, the Son of God alive, the one who will be called Emmanuel. The promise was delivered unto a virgin bride, the one who would be called Emmanuel. Let's sing all together. Your name is the highest. Your name, come on, church, is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all, and the angels cry, holy. All creations cries, holy. You are lifted high, holy, holy forever. That's it, church. Lift up your voice. Behold the hosts of heaven, with are born today, the one who will be called Emmanuel. Behold the hosts of heaven, behold the hosts of heaven, with holy roll proclaim, the one who would be called Emmanuel. The Messiah, our God is with us now, and the angels cry, holy.
Christ. Holy, you are lifted high. Holy, holy forever. Hear your people sing. Hear your people sing. Holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Isa pa, awitin natin your name. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and positions, all powers and positions. Your name stands above them all. Jesus, your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creations cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing. Hear your people sing. Holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Hear your people sing. Holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Lord God, holy and faithful, we come before you with grateful hearts. This morning we have lifted our voices to declare that you are holy. Holy in the manger, holy in the cross, and holy forever on the throne. Thank you for the gift of your Son, Jesus Christ, who came to dwell among us and bring us hope, peace, and salvation. May our lives continue to proclaim what we have sung this morning, that you alone are holy forever. We give you all the honor, all the praises, and all the glory. In the mighty name of our Lord Jesus Christ, everybody say, Amen. You may now all be seated. Good morning po sa ating lahat. Ayan, po. Pakibati na yung katabi. Merry Christmas. Ito talaga yun. Okay, di ba? Ang bilis ng panahon, biruin nyo, no? Dati, nagbibilang tayo ngayon, no? Talagang ito na ang Christmas Day. At tayo natutuwa, bago tayo magsipunta, kung saan man tayo pupunta today, ay inuna muna natin ang Panginoon, di ba? Is it great, no? Na meron tayong ganito na magsisimba para po talaga ipakita yung
ating priority ay ang Panginoon. Amen po ba? Ayan, kaya salamat ulit sa mga nag-join today and even sa ating mga online, no? Facebook viewers ay salamat din sa pagsama po sa amin dito pong December 25 Christmas Day. Ayan. So sa oras na ito, tayo po muna ay manalangin. Let us pray. Let us commit this time to the Lord. Panginoon, salamat po muli, O Diyos, dahil Ikaw nga po ay mabuti. Ikaw nga po ay banal, Panginoon. Tunay, Lord, na wala kaming mabanggit na kataga, Panginoon, sa iyong kabanalan, sa iyong kabutihan, Lord. Kulang po yung aming mga salita to really honor you, to really glorify your name because you are indeed great. You are indeed our God who so loved us, Lord God, that you never withhold your Son Jesus to die on our place. Kaya po, Panginoon, allow us, Lord, to experience this great day, no, that we commemorate your goodness and your love to us. Salamat po, Panginoon. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin narito at tulungan kami na makapag-focus kami sa iyo. Alisin niyo po yung aming pong mga gumugulo sa aming isip or sa aming puso this morning. Lord, allow us, Lord, to experience your word. Speak to us. Ikaw lamang po ang gusto namin marinig, Panginoon. Hindi po yung tinig ko, kundi yung tinig mo, Panginoon, ang marinig po namin. And usher us into a transformed life, Lord, through your word this morning. Thank you again. Bless each and every one of us with your presence. In Jesus' name, amen at amen. Ayan po. Kanina po sinindihan na po yung ilaw, no? Yung tinatawag na kandila na puti. Ito po talaga, alam nyo po, sa mga Roman Catholic nating mga kapatid, no po, talagang hindi pwedeng sindihan yung white kung hindi ito Christmas Eve or Christmas Day. Ano, kaya sa kumpanya na pinapasukan ko, alam nyo po, kahit po hindi pinasindihan eh. Meron kasi nung talaga eh. So anyway, sa atin po, tama-tama Christmas Day, natapos po, sino po nakatapos ng limang kandila? Ayan. Parang ako lang Ayun, di ba, no? Parang panata lang yan eh. Pero sa atin, wala namang ganun. It only shows that we understand, no, yung Advent or the first coming of Jesus. Yun po yung maganda, no, na unawaan natin kung bakit si Kristo ay dumating. At yung last na light, no, yung white candle, it talks about, ito nga po yun, no, yung tinatawag nating Jesus as the light of the world sa John 8:12, no? Parang ayaw gumana nito, kapatid, po. Ayan, di ba, no? Jesus as the light of the world. Sabi sa John 8:12, and Jesus stands before the crowd and declares, I am the light of the world. He said, whoever follows me will have the light of life and will never walk in darkness. So yung pinakahuli, mga kaibigan, ay ito po yung tinatawag na light of the world. Jesus himself told the people, no, during that time that he is the light of the world. Remember, kapag babasahin, pag-aaralan po talaga natin yung itong kontekstong ito, sila po yung nagdiriwang ng Feast of Tabernacles. At ito po sa panahon natin ngayon, ito po ay October, no? 7 days sila pupunta doon at sila po titira, no? They were required, yung mga Hudyo, na tumira sa tent. Kasi tabernacle eh. Ito po yung nagpapakita ng panahon na sila po ay nandoon sa wilderness. Inaalala nila on how God showed His mercy, no? They survived, no? Sa 40 years, sila po tumira doon sa tabernacle, sa mga tent. Kaya po ginagawa nila ito. 7 days. At ito rin po ay parang party, no? Pagdiriwang. Di po ba? Pagdiriwang. 7 days sa pagdiriwang. Mga tugtugan, ganyan. Talagang, alam nyo, ang Panginoon, no? Kasi parang, minsan yung iba tingin sa Diyos, parang ayaw niya ng, kumbaga, ng drums, or kailangan tahimik lang. Akala natin ang Diyos ay silent night lang. Di ba, nung panahon, mga hymnals lang, di ba? Pero ang katotohanan,
Kaya nga sa Psalm 150, di ba, nakalagay doon, di ba, lahat, string guitar, lahat ng mga pinatutugtog para sa Kanya. Ganon, no, may pagdiriwang. At during the last day of that festivities or festival na tinatawag ng Feast of Tabernacle, magsisindi ngayon yung high priest, bababa siya, di ba, court, sa templo kasi may court of, di ba, pinakita ko naman, court of Israel, and then court of the women, no? Bababa siya doon, sisindihan naman yung apat, parang ganito, kandila, apat na candelabras, 75 feet tall. Ang taas, no? Kaya nga pag sinindihan daw yon, lahat ng parang bayan ng Jerusalem, nagliliwanag. Ang tawag naman po doon ay Feast of, or ibig sa Feast of Candles, or Illumination of the Temple, ang tawag doon. Sinindihan. At nagpray yung high priest. Anong pinagpe-pray niya? Tungkol sa tagapagligtas dumating na. Alam niyo po ba, pagkatapos nun, doon sinabi ni Jesus. Doon siya tumayo. Anong sabi niya? Ito yung sinabi niya. Sumigaw siya, I am the light of the world. He said, whoever follows me will have the light of life and will never walk in darkness. Kung kayo po yung nandun, sino to? Di ba? Magugulat kayo, isang anak to na karpentero, di po ba? Pero yun, no? Sa lahat, sa dami ng tao, lahat nandoon, si Jesus ay diniklara niyang ako ang ilaw ng sanlibutan. Ano kaya ibig sabihin nito, mga kaibigan? Ito po yung ating pag-aaralan kasi ito na yung huling kandila. Kapag sinabi ni Lord, I am the light of the world, what does it really means, mga kapatid? Ano po? Tandaan nga po natin, ito po ay analogy, yung ginawa nila, it is an analogy of what had happened during Exodus, during the time of the wilderness. At ito nga po ang sinasabi dito, mga kaibigan, ay talagang ito po ay panahon na sumisimbolo ng ginawa ng Panginoon sa kanila. And if we will look back sa Exodus chapter 13, ayan, no? Sabi dito, Exodus chapter 13, by day, the Lord went ahead of them in a pillar of cloud to guide them on their way, and by night in a pillar of fire to give them light, so that they could travel by day or night. Neither the pillar of cloud by day, nor the pillar of fire by night left its place in front of the people. Nung sinabi ni Jesus na, I am the light, He refers to the light, no, that guides them during the time na sila po ay nasa wilderness. 40 years, tandaan niyo po, hindi madali yun. Ano po, na sila po ay hindi naiinitan ng araw. Remember, desierto, kaya nga wilderness. Ano po, desert, pero dahil po sa clouds ni Lord, pillar of clouds. At kapag sa gabi, grabe, sobrang gabi, halos hindi na sila makahinga, meron namang pillar of fire naman, mga kapatid. Di po ba? At iyon, sabi niya, I am the light. Ako yun. Ano ibig sabihin to? Remember yung pillar of fire? Yun po yung nag-guide sa kanila, no? Para hindi sila maligaw na landas. At kung saan nandoon, yun yung parang parang waste nila ngayon, no? Google Map, di po ba? Yun po yung direction nila. Ibig sabihin, Jesus gives direction. Kaya nga sabi niya, di ba sa John 14, I am the way. Siya po yung daan. He is the direction that we need to know God, to know our salvation, mga kapatid. Siya po yung magdidirect. Siya po yung magli-lead sa atin para makilala natin ang ating Diyos at makilala rin natin kung paano tayo maliligtas. Ano po? At remember, mga kaibigan, ito pong John 8:12, ito po yung nasa sandwich. Ano yung sandwich? Yung unang mga talata ay tumutukoy sa adulterous woman. Meron pong nahuling nangangalunyang babae. No? Ibig sabihin, hindi niya asawa, mga kaibigan, nahuli kaya babatuhin, di po ba? Hanggang mamatay. At yung pangalawa naman, yung mga succeeding verse naman, it talks about the spiritual blindness. Taong bulag, pinagaling ni Jesus. Di po ba, pag tinignan nyo,
Tinatanong siguro na, aksidente ba yon? Bakit talagang iyon? Hindi po. Pinapakita doon yung kasalanan nung panahong yon. Pinapakita ni Jesus yung spiritual climate or yung even yung tinatawag na condition nila. Madilim. Punong-puno ng kasalanan din nung panahon ni Jesus na siya'y dumating doon sa lugar na yon. They were blinded, spiritually speaking. Yung mga leaders, hindi nila alam na si Jesus sa kausap nila, yun na yung tagapagligtas, biruit mo. Kaya nga sabi niya dito sa John chapter 1, sabi dito, the true light that gives light to everyone was coming into the world. He was in the world, and though the world was made through him, the world did not recognize him. He came to that which was his own. Yung bayan niya, ano nangyari? But his own did not receive him. Di po ba? Yung mga leader pa, ang naging kritiko niya, hindi naniwala sa kanya. Ni isa, hindi naniwala. Kaya po, they were blinded spiritually. Kaya tama yung sinabi sa Isaiah 9 verse 2, di po ba? Ano yon? Yung tagapagligtas ay pupunta doon sa madilim at siya'y magbibigay ng liwanag. And it talks about Jesus himself. Na nung dumating siya ay punong-puno ng kadiliman, punong-puno ng kasalanan. Di ba, biruin mo in broad daylight, no? May nangangalo niya. Pansin nyo, ganun po, kagrabe nung panahon nila. Akala lang natin, walang mga nangyayaring kasalanan. Pero pinapakita dito na talagang si Jesus ay pumunta para magbigay liwanag. Sabihin nga po natin sa katabi natin, magbigay liwanag. Ayan. Di po ba, no? Parang sa atin, sa panahon natin ngayon, ano po, magbukas ka lang ng TV, magbukas ka lang ng television, makikita nyo marami pong nawawala at namamatay, di po ba? Amen po ba? No, biglang disappear na, ikakasal pa lang, di po ba? Ano po, hindi na mahanap, kaya tayo, gulong-gulo rin tayo, ano naman nangyari? Parang ano ang susunod na kabanata, di po ba? Inaantay natin, ano ba nangyari talaga? Kasi nga po, mga kaibigan, ganun po talaga ang mundo natin. At ang katotohanan, kaya po siya pumunta rito sa John 1:18 pa lang, makikita natin doon na si Jesus ay pumunta rito para ipakilala ang Diyos. He made known Him. Ito nga John 1:18 yan, make Him known. That is His mission. Jesus Christ came here not only to die for our sins, but also to make God known to all the people. Para ipakilala kung sino talaga ang Diyos. Kaya nung tinanong siya ni Philip, sabi niya dito, Philip said, Lord, show us the Father, and that will be enough for us. Di ba parating minimension ni Jesus, Father, sino ba talaga ang Diyos? Sabi, Jesus answered, don't you know me, Philip? Even after, sabi doon, I have been among you such a long time. Anyone who has seen me has seen the Father. How can you say, show us the Father? Jesus is the greatest revelation of God. Kaya sabi sa Colossians 1, di po ba? He is the embodiment of God. Siya yung talaga, pag nakita mo si Jesus, siya na yon. Wala ka nang hanapin pa, makikilala mo na ang Diyos. Because He is the embodiment of God. Kaya nga sabi doon sa Matthew 1, di po ba, sineselebrate natin, kanina kinanta natin, Emmanuel, God is with us. Yung pinanganak, siya ang Diyos na mismo. Hindi mo na kailangan hanapin pa. Study Jesus and you will know, you will learn God. Kaya po mga kaibigan, Jesus as the light of the world gives direction to us para makilala natin ang Diyos. Pangalawa po, makikita po natin dito ang liwanag or yung ilaw na tinutukoy dito. Ito rin po yung nagpapalaya sa kadiliman. Kaya nga, di ba, light dispels darkness. Di po ba? Light, yung darkness would not overcome light. Hindi po mangyayari yun. At ito po yung sinasabi ni Jesus, I am the light of the world. He brings deliverance. Jesus po, kapag na-expose ng liwanag yung kadiliman, ito po ay nawawala at napapalaya. Kaya po kapag na-expose yung tinatawag natin mga kasalanan, kagaya po na adulterous woman, mga kaibigan, di po ba? Kaya po hindi po
aksidente na siya po ang naging illustration sa John chapter 8. Nung nakita, nalaman ni Jesus na siya po ay nangangalo niya, ano ginawa ni Jesus? Pinalaya siya sa sa panghuhusga ng mga tao. Amen po ba? Sabi ni Jesus, sige, ang unang bumato ay walang kasalanan. May bumato ba? Wala. Pero I do not condemn you, either go from now on, do not sin any longer. Pinapakita lang dito ni Jesus, alam niya yung mission niya. Pinalaya siya sa batas na ang nangangalo niya ay babatuin. Hindi naman ibig sabihin noon, mga kaibigan, ay tapos na siya, pero sabi niya, huwag ka nang magkasala. Ibig sabihin noon, pinakita lang niya dito that his mission, mga kapatid, is to liberate at siya yung pambayad. Kaya sabi niya doon, he took the sin. Although he is sinless, but he took our sin. He bore our sin. Kagaya po ng adulterous woman, mga kaibigan, si Jesus mismo ang nagpalaya sa kanya. Amen? Alam niyo po, mga kapatid, once na na-expose po yung ating mga ginagawa na hindi ka nais-nais kay Lord, nandun po nagkakaroon po tayo ng freedom. Amen po. Kasi habang tinatago mo yan, kaya nga sabi sa Proverbs, kapag tayo po yung nagtatago ng ating kasalanan, hindi po tayo magtatagumpay. Pero kapag inireveal po natin raw, no, Lord, this is my sin, Lord, have mercy on me. Pagka gumanon daw tayo, kagaya po ni Saint Augustine, di po ba? Ano yung prayer niya? Because he is living and fighting and struggling with lust of the flesh. Yun po yung kahinaan ni Saint Augustine. Pag pinag-aralan niyo po yung history, siya po yung napalaya. Amen po ba? Because Jesus came, sabi na, the reason the Son of God appeared was to destroy the devil's work. Ang layunin talaga ni Lord, kaya siya pumunta rito para wasakin anumang struggles natin na gawa ng kaaway. Kaya po kaibigan, kapatid, ano po yung ating mga struggles pa? Remind yourself that this Christmas, no, ito pong season na ito po'y dapat po ay pagpapalaya. Ano man ang ating mga kahinaan sa buhay. Allow the light of Jesus, mga kapatid, to dispel that struggles or inner struggles natin sa buhay. Hayaan natin na liwanagan natin to para makalaya po tayo sa tagal na ng panahon, ilang Pasko na. Ang lumipas, ganyan pa rin tayo. Kaya ngayon, it is our time to allow the light of Jesus to destroy the works of the enemy in our lives. Sabi mo sa katabi mo, kaya mo yan. Kaya minsan, alam nyo, ito po yung tinatawag nating no? Yung lie, no? Yung kasinungalingan ng kaaway natin, ng demonyo, di ba? Kasinungalingan, hindi ka makakalaya dyan, mga kaibigan. Once you have Jesus in your life, you are totally free. Sabi doon, di ba, sa John 8:36, di po ba? If the Son of Man sets you free, you are free indeed. Amen po ba? Hangover pa kayo, alas 12 yata kayo natulog, ano po? Ganyan tayong mga Pilipino, talagang kailangan, kahit antok na, hindi, Christmas Eve 12 dapat tayo
yung gospel ni John, ano po, they argue, no? Ito yung tinatawag na nilalabanan niya yung Gnosticism, or ibig sabihin puro wisdom na, puro tinatawag natin masyado ng intellectuals ng panahon nila. Pero mga kaibigan, sinulat para maliwanagan na si Jesus is the Logos, the God Himself, becoming flesh and dwelling among us. Nakikinig po ba kayo? Kaya tingnan po natin yung argument dito sa John chapter 8. Tinatalakay po natin yung John chapter 8. Sabi daw, "You are not yet 50 years old," they said to him. "And you have seen Abraham?" Sabi ng mga tao nakapaligid sa kanya. "Very truly I tell you," Jesus answered, "before Abraham was born, I am." At this, they pick up stones to stone him. But Jesus hid himself, slipping away from the temple grounds. Bakit siya babatuhin? Hindi dahil sinasabi niya na mas matanda pa siya, nauna pa siya kay Abraham. Hindi iyon. Pag binasa niyo pa yung mga tuloy-tuloy, babatuhin si Jesus dahil sinasabi niya, He is equal with God. He is claiming that He is God. Yun po, totoo yun. Ano po, hindi siya babatuhin dahil nagsasabi lang, kundi talaga siya babatuhin dahil sinasabi niya na ako at ang Ama ay iisa. Pag binasa niyo pa ang mga chapters 10. In other words, mga kaibigan, when Jesus declares that I am the light, He is telling Himself that I am God. Ako ay Diyos. At hanggang ngayon, di ba, yan pa rin yung argumento na si Jesus ba talaga ay Diyos or tao lang, mga kaibigan. Pero sabi nga ni John, tinuloy pa rin niya, he reiterated in first letter, sabi niya, "This is the message we have heard from Him and declared to you, God is light. In Him there is no darkness at all." Kaya po, mga kapatid, si Jesus, when He declares that He is the light, He declares Himself that He is divine. He is God Himself. And that's the reason why we celebrate Christmas. Bakit special to? Dahil hindi lang naman kasi tao ang pinanganak. Marahil kung tao lang, pehado wala na hanggang ngayon. Pwedeng ma-remember siya ilang taon, pero ngayon po, centuries na. Ano po, nakikita natin na talagang Jesus kapag tayo po'y nagdiriwang ng Kapaskuhan. Amen po ba? Ito yung pagdiriwang na hindi ka magkakamali. Di po ba? Bakit ka nagdiriwang ng Pasko? Kasi pinagdiriwang namin ng Diyos eh. Amen? Kaya po mga kaibigan, mga kapatid, it is good to really be reminded. Kaya tayo tuwan-tuwa no, sa Pilipinas. Remind tayo na merong Diyos na nagkatawang tao. At hindi lamang po doon natatapos. Whoever follows me. Sabihin natin, whoever. Ayan, pwede na, no? Nagigising-gising na kayo. Kanina tulog pa eh. Whoever, ibig sabihin kung sino man, walang tinatangi si Jesus. Whoever follows me will have the light of life and will never walk in darkness. Kung sinasabi po natin na tayo po'y sumusunod kay Kristo, tagasunod tayo kay Kristo, dapat daw, tayo po'y nabubuhay, hindi na sa kadiliman, kundi sa liwanag na. Kagaya po ng sinabi sa Matthew ni Jesus, you are the light of the world. Kung ako ay ilaw, kayo rin. Amen po ba? So in other words, sabi niya, I am the light of the world, meron rin siyang ini-entail. No? Jesus requires His followers to be a light also of this world. Ilaw rin tayong lahat. Kaya po meron pong challenge sa atin sa umagang ito. Sana po hindi lang tayo makilala natin, si Lord, ilaw. Makilala rin natin yung ating sarili na ilaw rin. So how can we become an effective light bearer? Paano nga ba tayo magiging effective? No? Dahil sa second phrase na yan, una po mga kaibigan, kagaya ni Jesus, alam niyo po, si Jesus ang maganda kay Jesus, hindi lang niya dinideclare, kundi He also demonstrate it in His life. Di po ba? Kasi maraming tao nagdedeclare. No? Hindi ako tatakbo. Yung pala, makikita mo, kasama na siya sa listahan ng tatakbo.
Di po ba? Ngayon pa lang, di po ba? Ay, wala sa isip ko yan. Yung pala, no? Ibig sabihin, si Jesus, pag nagsabi, ginagawa niya. At pinakita niya, paano tayo magiging effective? Through His life, no? Through His pattern. Una po, mga kaibigan, dapat daw mabuhay tayo na may kabanalan sa harapan ng Diyos. Live a life of holiness before God. How can we become an effective light bearer in this dark world? Mabuhay ka na may kabanalan. Kaya nga si Jesus, ano raw? Nung kanyang 33 years na buhay dito, anong sabi ng Biblia? Jesus did not sin. Hindi siya nagkasala. Ilaw. Kapag sinabing ilaw, ito po'y maliwanag, pure. It represents purity. It represents walang dungis. Sana po tayo, mabuhay tayo na may kabanalan. Kung gusto po talaga natin maging effective na ilaw sa sanlibutan ito, mabuhay po tayo na may kabanalan. Pastor, talaga ba? Banal ba talaga ako? Parang hindi naman. Yes, tignan po natin ang pagkakatawag sa atin. But you are God's chosen and special people. You are a group of royal priests and a holy nation. God has brought you out of darkness, galing daw tayo sa kadiliman, into His marvelous light. Ang pinaka-destination natin ay liwanag. Kaya hindi mo po pwedeng sabihin, kapag ikaw ay Kristiyano na, sasabihin mo, Pastor, ganito na kasi ko. Pinanganak akong ganito, ganito na ako. Take it or leave it. May ganyan pa tayo, take it. Mali po yung kasi raw, sabi doon, kinuha nga sa kadiliman, ang patutunguhan mo dapat ay liwanag. May pagbabago. Dati kang ganito, dapat may before, may after. Tayo kasi masyado tayo sa ganyan, no? Alam natin pag before and after, no? Dati kang ganito, kulot, ngayon rebonded ka na. Kaya po yung iba, walang makain kagabi. Nay, tay, nasan ang ating handa, nasan yung ating cake, nay? Sabi ni tatay, tignan mo nanay mo. Ano yan? Rebonded siya. Kaya ayun, doon napunta ang handa natin. Kaya hindi rin makakilos si nanay, no? Kasi baka mayukot. Pero mga kaibigan, dapat alam natin yan, no? Before and after. Meron kang pagbabago kasi nga, ang taong may nakakilala kay Kristo, na-encounter si Jesus Christ, they will never be the same again. Nakikinig po ba kayo? Totoo ba yan? Basahin natin. Sabi dito, I have come into the world as light, so that everyone, ayun na naman, whoever, everyone who believes in me should not remain in the darkness. Hindi na nananatili. Kung dati ikaw ay marami ka nasasabi, komentong pangit, hindi ka ganda-ganda, mga kaibigan, ngayon po ay konti na lang. Diba? Kasi dapat hindi na nanatili. Kaya nga, you will never be the same. And that is the point of Jesus. You should live a holy life. No? Nandun tayo sa proseso ng sanctification. Pinababanal tayo every day, nababago. Dati hindi ka makangiti. Paglabas mo, lagi ka nakasimangot. Kaya walang makabati sa mga kapitbahay. Ngayon po, paglabas mo, surprise! Nasusurprise tayo mga kapit. Bakit, ano nakain ito? Bakit palabati na siya? Dapat ganun tayo. Hindi yung imbis sa paabante, paurong. Dati ng pabati, kasi nagsimba lang yan dyan sa GSIP, kaya gumanyan na, bumusangot na yung mukha niya. Di ba ang pangit noon, mga kapatid? Kasi we are living a light. No, dapat tayo po ay may pagbabago. Na dati tayo po'y naninigarilyo, ngayon hindi na. Di po ba? One stick na lang. Anong stick yon? Kape na, Nescafe. Iya, kayo naman talaga naman kayo. Imbis na stick na sigarilyo, stick na ng kape ang iniinom mo. In other words, mga kapatid, may pagbabago. Kaya po, alisin natin sa isip natin, tanggapin nyo na ako, ganito na ako. Hindi. Hindi ka namin tatanggapin kung ganyan ka kasi pinapakita mo lang that you are still living in darkness and you never encounter the light of Jesus. Di po ba? Hindi ka pa rin nabubuhay sa
kaliwanagan pag walang nagbabago sa buhay mo. Kung dati hindi ka mapagpatawad, ngayon po pinapatawad mo na. Buti nga ngayon, wala na nangangaroling masyado, ano po, di ba? Kasi doon natin nagagamit yung forgiveness natin, patawad. Wala naman nagawa, hindi, wag ka nang kumanta. Kung ang boss mo hindi mga Angeline Quinto. Wow, di ba, no? Minsan ganoon no? Inaano natin sa boses pagka mala Sarah G, talagang pagkain patawad, doon ka. Kaya po mga kapatid, dapat po may pagbabago. We need to live a holy life. And although hindi naman talaga sa atin yan, lakas natin, it is by God's grace, pero gusto ni Lord makita talaga yung effort natin, yung gusto natin pagbabago. Pangalawa po mga kapatid, kapag sinabing light of the world, dapat po you live a life that brings honor to God. Di po ba? Hindi tayo lumalagpas doon sa John chapter 8. Tingnan natin bakit ganon? Kasi si Jesus, ganyan ang buhay niya Sabi doon, the one who sent me is with me. He has not left me alone, for I always do what pleases Him. Kaya si Jesus very confident, nakasama niya si Lord. Bakit? Kasi ginagawa niya yung kalugod-lugod sa Kanya. Di po ba? Hindi siya pumunta rito para to impress other people. Hindi siya pumunta doon para pumunta dito para gawin ang gusto ng mga tao. Hindi. Ang gusto niya, sabi doon, ginagawa ko ang gusto ng nagsugo sa akin. At sana ganun tayo, para maging effective tayong light bearer ng Panginoon, dapat po yung ginagawa natin may result. Ang ending niyan, si Lord ang napapapurihan, hindi ikaw. Nadadala yung tao sa pagkakilala sa Diyos. Kaya nga, di ba? Sa John chapter 1 pala, malinaw na sabi doon, Jesus came here to make Him known. Ipakilala ang Diyos Ama. And that's been proven sa kanyang buhay, mga kapatid. Kaya po mga kaibigan, mga kapatid, kaya sabi dito sa Matthew 5, make your light shine so that others will see. Sino raw makikita? The good that you do. At ano ang magiging resulta? And will praise your Father in heaven. Di po ba? Ang ending, mapapalapit sila sa Diyos. Di po ba, no? Kaya nga, ang dapat daw gawin natin ay sa salita at sa gawa. Yes, meron kang salita, pero pagdating naman sa gawa, wala ka. Doon tayo minsan nagkukulang, may contradiction yung ating talk at sa walk natin. Hindi siya tinatawag na harmonize or hindi harmony or hindi siya congruent. No, hindi sabay. Iba yung sinasabi mo sa ginagawa. Si Jesus, mga kapatid, para raw tayo maging lumiwanag, yung sinasabi po natin ay maging parehas ng ating ginagawa. Amen po ba? May kausap pa po ba ako dito? Ayan. Matatapos na tayo mga kaibigan. Ano po? Kaya po yung iba, mga kapatid, nakakalungkot. Sabi po ni Rick Warren, I don't know kung na-share ko na sa inyo, parang naalala ko, pero just to drive a point, sabi ni Rick Warren, bakit daw maraming mga tao hindi ma-convert o hindi maakay sa pagiging Kristiyano? Dahil sabi ng two basic reasons, people don't know Jesus as Lord and Savior. Una raw, they have never met a Christian. Yan, ganda, no? Hindi pa nila wala pa silang nakakilalang Kristiyano. Pangalawa raw kung bakit hindi sila tumatanggap kay Kristo, nakilala na nila ang Kristiyano. Parang wala nang pinagkaiba, ano po? Sana hindi po tayo yung number 2. No? Ano ba tawag ito? Na-dismay sila kasi, ganyan ba? Dito na lang ako, parehas lang pala naman tayo Hindi po ba? Kaya mga kapatid, kamusta ang ilaw natin? Nagtuturo ba yan sa Diyos? O nagpapalayo yan sa Diyos? Ano po ba? Sabi, talaga, Kristiyano pala yan. Yan. Pero mga kapatid, we need to live a life that brings honor to God. And lastly, mga kapatid, ano pa, pag sinabing light bearer tayo, live an intimate life with God. Kasi si Jesus, ang pagkakaiba niya, kaya nga galit na galit ang mga Hudyo sa Kanya, tinatawag niya yung Diyos, Ama niya
Di ba kanina siya, my Father. And look at this verse, no? Tuloy natin sa John chapter 8. But if I do judge, my decisions are true because I am not alone. I stand with the Father who sent me. I am one who testifies for myself. My other witness is the Father who sent me. Kaya po, galit na galit. Sino tatay mo talaga? Tatay mo? Ang ama namin si Abraham eh. Ito nga yung mga argumento dito sa John chapter 8. Pero sabi niya, he's so confident. Why? Because he knew intimately his Father. Ibig sabihin, meron silang ganong close relationship with God. Para pala tayo maging effective light bearer, mga kapatid, dapat po lalo tayo habang tumatagal, lalo natin nakikilala, lumalalim ang ating relasyon sa Diyos. Iyon po ang ating paigtingin, mga kaibigan, sa mga susunod na mga taon. Ang goal natin ay lalo akong mapalapit sa Panginoon. Kasi the moment, mga kapatid, na tayo po ay malayo sa Diyos, paano mapapakilala yung hindi mo kilala? Nakikinig po ba kayo, mga? Di ba, no? Ipapakilala mo yung someone that you never know personally. Hindi mo naman siya kilala. Ganun ba? Ano ba ang Diyos? Sandali lang, tatawagin ko muna si pastor para malaman natin. Di ba? Or si brother, si elder. Kapatid, kaya po, para maging tunay tayong light bearer, kailangan nandun rin tayo. Kilala natin yung ilaw, the source of light. Kaya sabi dito, paalala ni Paul, for you were once darkness, but now you are light in the world, in the Lord. Walk as children of light. Walk as children of light. Mga kapatid, sa umagang ito, the Lord is encouraging us, is inviting us and challenging us to walk as children of light. Whether you believe it or not, the moment you receive Jesus as your Lord and Savior, you are now children of light. Ikaw na ay anak ng liwanag. Huwag ka na raw lumakad pa sa kadiliman. Iwasan natin yung mga dilim na landas. Mabuhay na tayo sa kaliwanagan. Amen po ba? Hindi ko na isa-isay kung anong mga kadiliman yan. Alam mo yan sa buhay natin. Pero ang sinasabi ni Lord, mabuhay na tayo sa liwanag. As to end, mga kapatid, may message. Meron po akong nakitang poem dito. At babasahin ko po. I want to be a little light that glistens clean and true. I want to show forth Jesus in everything I do. I don't like smoky lamps, Lord, or candles dim and slow. I don't like flickering hazy lights that do not shine and glow. Thou hast told me in thy word to let my light so shine that those who look into my face will know that I am thine, I am yours. Sana ito po yung desire natin, no po, na sino mang ma-encounter natin, makikilala nila ang Panginoon sa buhay natin. Why? Because we bear His light. Dala-dala natin yung liwanag ng Panginoon. At ito yung mission natin, mga kapatid. Hindi para maging tanyag, kundi kahit isang tao lang, 2, 3, na may makakilala sa Panginoon dahil sa liwanag natin ay sapat na. Nakikinig po ba kayo? Kaya po mga kapatid, talaga ba, do you really have the light of life? Do people around you notice the light that's in you? How can you become an effective light bearer? Sana ito po ang magbigay sa atin ng reflection sa Christmas Day na ito. Yes, Jesus as the light of the world, but He also called us to be the light of this world. Let us pray. Let us commit this time to the Lord. Panginoon, salamat po, Ama. Kung minsan, Lord, nakakalimutan namin na kami rin po'y ilaw, nakagaya mo, O Diyos,
na ilaw. Help us, Lord, to walk in the light of you. Help us, Lord. Assist us and guide us, Lord, sa pamumuhay namin dito sa mundong itong madilim, Lord, at masalimuot. Nalangin namin, Lord, kami po'y maging kasangkapan mo na magbigay direksyon, Panginoon, at magpaliwanag ng nadidimlang buhay ng ilang mga taong nakapaligid sa amin. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat po sa Diyos sa kanya pong mensahe sa buhay po ng ating Pastor Arben. No, truly, Jesus is the reason of this season. No, He is the light of the world that gave direction to our lives. He brought deliverance from the penalty of our sins, and He is our Emmanuel. He is with us in every day, every trials, and every episodes of our lives. No? And with that, let's continue to worship our God through our giving. No? We give because we love God. No? And we give because He first loved us, and that is the evidence. He gave His Son to all of us. I would like to ask everyone to please make use of our offering envelopes. No, pwede po nating ilagay kung yan po ay for general funds. You may also give to other ministry as the Lord leads you to do so. No, if you need offering envelopes po at saka mga panulat, pwede nyo pong itaas ang inyong mga kamay and our ushers will assist you. And also, I would like to remind everyone, inserted in the bulletins is the prayer and praise item slip. No? Kung may mga nais po kayong you can put it dun po sa box ng usher's table. Okay po? If everyone is ready to praise God through our giving, let us all stand and let us sing our offering song. We praise you, Father God, for you alone are worthy. Your goodness and your blessings always overflow. We offer to you our lives as a pleasing sacrifice. We lift up our hearts to you, and we thank you, Lord, for your love. O dakilang Diyos, aming Ama, maraming salamat po, Panginoon, sa lahat ng mga pagpapalang ipinagkakaloob po ninyo sa bawat isa sa amin. Sa aming pong mga hanap buhay, sa aming pong mga businesses, O Lord. Maraming pong salamat, Panginoon, at patuloy na kami inyong ginagabayan at patuloy na pinagpapala po ninyo ang mga bagay na kaloob ninyo sa amin. Tanggapin po ninyo, aming Ama, ang mga kaloob na ito at hayaan mo na ito'y patuloy na magamit sa iyong kaharian. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay. Some announcements. So sa December 31 po, we will be having our year-end worship and thanksgiving night that will be at 6 p.m. So inaanyayahan po namin kayong lahat sa December 31 po yan muli, our year-end worship and thanksgiving night that will be that will start at 6 p.m. And then
hindi lang po nailagay dyan, nais din po naming anyayahan lahat po ng mga miyembro ng iglesyang ito. Sa January 4 po ay magkakaroon po tayo ng General Assembly. No? Sa lahat po yan ng miyembro after the service. Muli po, sa lahat po ng miyembro ng iglesyang ito, we are inviting you to please attend our General Assembly right after our service po. Salamat po. Then, we also have the evangelizing ministry would like to invite you as well sa January po, which is magsisimula sa January 10, all Saturdays, no, sa aming pong Doctrine of Salvation class. No? If you wanted to know the why, when, how of salvation, please join us. No? That will be, again, start on January 10. All Saturdays po yan at 2 p.m. Please join us. You may also register at the Asher's table po, no? Sa lahat po ng mga nagnanais na dumalo. And yes, the couples ministry would like to invite all couples. No? This will be our, I think, last session for this year. This will be on December 28 po, right after our service. No? Lunch will be served. No? And I think that's it. Okay. Maraming salamat po at maligayang Pasko, mga kapatid ko kay Kristo. Ayan, salamat ulit sa mga nakasama po natin dyan sa Facebook Live at sa atin na narito, no? Talaga nag-give time at talagang sinamahan tayo. Marami pa rin tayo ngayon. So tayo po lahat ay tumayo at muli, no, ang aming pagbati from JCF Montalban. Merry Christmas po sa ating lahat. Let us close this with a word of prayer. Panginoon, salamat po, O Diyos, as we remember you, Lord God, naniniwala kami, hindi mo rin kami kakalimutan, Panginoon. Tunay, O Diyos, Ikaw po ang dahilan kung bakit meron kaming ganitong pagdiriwang, Lord. Salamat po, Panginoon, at may buhay, may lakas, may pag-asa kami, meron kaming tunay na liwanag na nagmumula sa iyo. Thank you, Lord God, for the blessings that we will receive from you from this week na naman, Panginoon. Salamat po. May enjoy po namin yung aming mga pamilya, yung aming mga mahal sa buhay, kung saan man kami pupunta. Plano, Lord God, sa long weekend na namang ito. Lord, we pray for your guidance and for your protection as well. Panginoon, salamat po sa mga kapatid namin na nasa Facebook Live na sumusubaybay. Pagpalaan nyo rin po sila ng iyong kabutihan at ng iyong favor, Lord God, nagmumula sa iyo. Sa amin po narito, Lord, samahan nyo kami, ma-enjoy po namin and the rest of the day and even the rest of the week, Panginoon, weekend na naman na darating sa amin. Thank you, Lord God. Marami pong salamat, Panginoon, sa aming mga nakasama. Patuloy mo po kayong palakasin, bigyan ng magandang kalusugan at kagalingan na nagmumula sa iyo. Again, Lord God, salamat po, Panginoon. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord may lift up His countenance on you and give you peace. In Jesus' name, amen. Yes, as we end our Christmas worship this morning, let us sing once again, "Unto us a child is born." Unto us a child is born, and unto us a son is given. God with us, go and tell, Emmanuel has come from heaven. His name will ever be the Prince of Peace, the wonderful Counselor. He's the great and mighty
Unto us a child is born, unto us a son is given. With us, though in self, Emmanuel has come from heaven, and his name will ever be the Prince of Peace, the wonderful Counselor. He's the great and mighty Lord. Bow before our holy Savior. Unto us a child is born, hope to all the world. Unto us the Son of God has come. Sing hallelujah, everlasting Father, name above all names. God is with us. Sing hallelujah. He's the Prince of Peace. He's the Prince of Peace. He's the mighty God, yes. He's the Savior born to set the captives free. He's the promised one, the Messiah come, and his love will reign throughout eternity. Come on, church! Unto us a child is born, hope to all the world. Unto us the Son of God has come. We will sing hallelujah, shining in the darkness, light to all the world. Unto us the Son of God has come. We will sing hallelujah, everlasting Father, name above all names. God is with us. Sing hallelujah. Sing